Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Nagsagawa ng hijacking simulation exercises at fire and hazardous materials management drill ang response team ng pamahalang lungsod at ang pribadong kumpanya na Easy One Transport and Equipment Services noong November 5. Narito ang report. Layunin ng drill na maipakita ang kanilang kahandaan at kasanayan sa pagtugon sa mga nabanggit na sitwasyon, gayon din ang mga angkop na kagamitan sa pagresponde. Naging senaryo ng pagsasanay ay ang hijack incident sa dalawang flammable trucks. Ang isa ay may lamang LPG tanks habang isa naman ay may kargang industrial fuel. Nagkaroon ng 5 casualties kabilang ang 3 hijackers at 2 truck drivers. Ayon kay AC1 Transport Supervisor Donnie Rubilio, isa sa mga strength ng drill ay ang mabilis na communication linkages kung kaya't naging mabilis din ang responde. Dinagdag pa niya na taunan silang nagsasagawa ng simulation exercises upang mapaigting ang kasanayan sa pagtugon ng kanilang mga empleyado. Sinabi naman ni Phil Serrano na CDRRMO, bagamat kailangan pa ang higit na kaalaman sa pagbubuo ng Incident Management Team o IMT, sa kabuuan ay naging mabilis ang response management at maayos ang pagsasagawa ng naturang hijacking simulation exercises. Kasama si Jeffrey Maranan, ito si Marie Villena Luwalhati para sa Palakat Weekend News. Sumailalim sa regular monthly monitoring at check-up ang 20 residente ng Barangay Mahabang Parang na may diabetes mellitus cardiovascular disease noong November 6. Ito ay isa sa mga serbisyong pinagkakaloob ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng City Health Office tuwing unang Lunes ng buwan katuwang ang mga barangay officials. Layunin nito na mapangalagaan ang kalusugan ng mga pasyente at maiwasan ang mga komplikasyon na maaaring idulot ng diabetes. Pinagkalooban din sila ng libreng gamot. Nagsimula na din ang pagbibigay ng flu vaccine sa mga senior citizens ng barangay na tatagal hanggang November 30. Nagsagawa naman ng fluoride application at namahagi ng libreng toothbrush and dental team ng CHO sa mga daycare students ng nasabing barangay. Sinasagawa rin tuwing Lunes ang medical consultation para sa mga residente ng barangay sa pangunguna ni Dr. Allen Evangelio Santos na siyang head ng medical team na nakatalaga sa Mahabang Parang. Ayon kay Dr. Santos, bukod sa mga barangay health workers, may naka-assign pa ring medical team mula sa kanilang tanggapan sa iba't ibang barangay sa lungsod. Natutuwa rin siya sa suporta ng mga barangay dahil sinasisiguro ang first line of treatment para sa mga diabetes, hypertension at iba pang karamdaman, gayon din sa pagbibigay ng essential medicines sa mga pasyente. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja ang opening ceremonies ng First Congressman Marvy Cup Magkatuwang Tayo Inter-Commercial Barangay Volleyball League 2023 sa Batangas City Coliseum noong November 6. Narito ang report. 7 koponan sa Men's Division at 6 na teams naman para sa Women's Division ang maglalaban-laban para sa kampyonato. Ang mga teams sa men's category ay ang Team ABM ng San Isidro, Team Aces mula sa Bulbok, Team Sorosoro Multipurpose and Allied Services Cooperative ng Sorosoro Ilaya, Team JCC mula sa Libho, Team Tricon ng Barangay Sico, Coast Guard Southern Tagalog, at Team BBF-MPC mula sa Banaba South. Binubuo naman ang Team JCC ng Barangay Libho, Team Bads Catering mula sa Bulbok, Team Pajeas Infinity Ads and Print ng Barangay Sico, Team Maricar Construction ng Banaba South, Team Sorosoro Multipurpose and Allied Services Cooperative ng Sorosoro Ilaya, at Team Aqualona ng Barangay Malitam ang Women's Division. Binigyan diin ni Mayor de Macuja sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng camaraderie at ang pagkakaroon ng malakas na katawan at kaisipan ng bawat Batanggenyo. Ito anya ang kanilang layunin kung bakit ang sports ang isa sa prioridad ng kanyang administrasyon. Samantala, tinanghal na Muse of the League si Jeffrey Mason Año ng Team Bads Catering. Siya ay tumanggap ng bouquet at 5,000 pesos in cash.
Ang Congressman Marvy Cup Intercommercial Volleyball Tournament ay mapapanood araw-araw sa Batangas City Sports Coliseum. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Siyam na koponan mula sa public at private high school sa lungsod ang lumahok sa First Batangas City Basketball League 2023 na ginanap sa Batangas City Sports Coliseum noong November 7. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Ang BCBL ay ang Batangas City Basketball Legends na kinabibilangan ng mga dating players ng lungsod. Ayon kay BCBL President Joven Villamor, layunin ng kanilang grupo na makatuklas ng mga homegrown basketball players na maaaring kumatawan sa Batangas City sa mga susunod na mga national at international competition. Ayon naman kay BCBL Commissioner Oscar Sanchez, hangad din ang kanilang grupo na makakalap ng sapat na pondo upang makapagbigay ng scholarship grant sa mga student athletes na mayroong potensyal sa tulong ng pamahalang lungsod. Nagsilbi namang guest speaker ng opening ceremony si Batangas City Sports Council Head Gilbert Alea, kung saan ipinabatid niya na lubos ang suporta ni Mayor Beverly Lumacuha at Congressman Marvy Marino sa BCBL. Ito anya ay akmang-akma sa adhikain ng lungsod na ma-develop ang grassroots program lalo na sa sports. Samantala, nahirang na best news ng liga si Stephanie Alba ng Batangas State University. Siya ay tumanggap ng bouquet at 2,500 pesos in cash. Para sa Palakad Weekend News, kasama si Jeffrey Maranan, Gerson Sanchez, nag-uulat. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang makakalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gari! Doon sa tamang tapunan! Wag! Nakamamatay! Doon lamang po tayong lumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Kaya naman, dapat ang bawat mamamayan ay huwaran ng lungsod. Sinisika po natin na maisaayos ang lungsod ng Batangas, ang tuloy-tuloy na pag-unlad nito,
Ang tanging hiling po namin ay palakihin ninyo ang inyong mga anak na may mabuting asal at disiplina. May malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Patunayan po natin na eto Batanggenyo disiplinado. Kaya natin to dahil magkatuwang tayo. Bawal magtapon kung saan-saan. At higit sa lahat, bawal ang plastic sa Batangas City. May pag-asa kung tayo ay sama-sama. Ang pagbabago sa sarili at disiplina ating simulan. Mahalin natin ang ating kalikasan upang kalamidad huwag tayong balikan. Patuloy na kaunlaran, kayang-kaya. Basta't magkatuwang tayo. May 100 child development workers sa lungsod ang sumailalim sa pagsasanay hinggil sa camp coordination at camp management para sa mga internal displaced person o IDP sa panahon ng kalamidad noong November 8. Ang detalye sa report ni Lisa De Los Reyes. Layunin nito na mabigyan ng sapat na kasanayan ang mga participant sa tamang paggabay at pagbibigay ng proteksyon sa mga IDPs na nasa crisis situation. Itinuro din sa kanila ang mga tungkulin at responsibilidad sa tamang pangangasiwa sa paaralan na malimit gamitin bilang evacuation center kung may kalamidad. Ayon kay Social Welfare Officer 3, Daisy Garcia, malaking tulong ang naturang pagsasanay upang magkaroon ng katuwang ang kanilang tanggapan sa pagkalinga sa mga IDPs. Nagbahagi naman ng mahahalagang impormasyon si Social Worker Officer 2 Charo Bonifacio hinggil sa protection services, Philippine laws and policies on children's and women's protection na tutulong sa pangangalaga sa kalusugan at pagbibigay ng proteksyon sa kapakanan ng mga bata. Ang pagsasanay ay bahagi ng National Children's Month na may temang Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right to Life for All. Para sa Palakat Weekend News, Liza Perez de los Reyes reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.